Isang mapagpalang araw po sa ating mga ka-journey sa apat na sulok ng daigdig. Um, Welcome po sa isa na namang panibagong episode ng ating Sharing Hope Today with Rose and Dulce. Tayo po ay nagpapatuloy sa mga episodes natin na kung saan nagkakaroon po tayo ng mga life journey sharer, no? Nagbabahagi sila ng kanilang mga kwento at nadidiscuss natin ang iba't ibang klase ng kanilang mga pinagdaanan sa buhay. Pero ngayong araw na ito ay kakaiba po ang ating magiging resource person, no? Siya po ay magsisikap na ipaunawa sa atin ang tungkol sa mental health issues. Kaya ngayong araw na ito ay mapalad po tayo na makakasama ang isang malapit po sa aking puso, ang aking eldest daughter, no? Siya po ay nagtapos ng BS Psychology at Registered Psychometrician. Siya po ay medical doctor and consultant physician sa isang university dito sa University Belt sa Manila. And she is presently completing her master's in psychology with specialization in clinical psychology. Siya po ay member ng Philippine Mental Health Association, Philippine Health PH, Psychological Association of the Philippines, at American Psychological Association. She also conducts psychological first aid training, psychoeducation, and mental health awareness seminars for companies and organizations. Mga ka-journey, please help me welcome my eldest daughter, Dr. Kirsten Novicio Villalobos. Ayan ang aking anak. Good morning and good afternoon or good evening kung saan man kayo nang gagaling habang pinapanood nyo itong episode na to. Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Naiinit. Tawag dito, parang matagal ko nang nakikinita na mangyayari itong ganitong episode, no? Hindi ko alam kung kailan mangyayari. Pero ang title po ng ating episode ngayong araw na ito ay Breaking the Chains of Depression, no? Syempre, parang ito yung parang, hindi ko alam kung uso ba, parang napapanahon, parang lahat may mental issues, kumbaga parang doon sa mga nakaraang mga episode namin talagang mayroong napag-uusapan tungkol sa depression, o tsaka anxiety. Very much aware ka naman na isa sa mga reason bakit nagkaroon ng Sharing Hope Today, ito'y pinanganak ng panahon ng panahon pa ng pandemic na maraming suicide cases, tapos ang reason bakit sila nagsusuicide kasi parang nawawalan sila ng pag-asa, no? And yung iba naman, they cannot afford to see a professional, sila ng professional help. Kaya parang nag-e-end up na lang sila na tapusin nila yung mga buhay nila. Kaya siguro kailangan sana maintindihan natin kung itong bagay ng depression na to. Ano ba yung mga common misconception pag sinabing depression, okay, na na-encounter mo sa pagpapractice mo? Siguro merong dalawang extreme thoughts sa misconception about depression. Yung isang school of thought doon, yung mga hindi naniniwala dito, na hindi siya totoo, hindi siya nag-e-exist, arte-arte lang, or mga gawa-gawa lang ng mga tao. And then yung isa namang thought, misconceptions about depression, siguro yung mga tingin nila ay parang excuse lang siya para magpapansin, or isa siyang bagay na seryoso kahit na parang minsan malungkot lang sila pero sinasabi nilang depressed sila, or may pinagdaanan lang sila pero for the lack of a better term, they use depression. Kunwari nakipag-break sa boyfriend or girlfriend na wala ng mahal sa buhay, or pet, or may mga losses na wala na trabaho. Yung feeling nila, hindi nila ma-explain, kaya ginagamit nila yung term na depression.
Oh. Pero kung talagang kung talagang i-define natin yung depression at kung meron bang iba't ibang klase ng depression, pwede mo explain? Ang depression, in its term, ay magde-describe siguro sa isang depressed mood or isang masasabi mong parang hopeless or darkness or parang walang kawalan ng pag-asa na state. Pero maraming paraan para i-define yung depression. Meron kasing depression as a clinical diagnosis or yung major depressive disorder na tinatawag. So, isa siyang diagnosis, isa siyang disorder, isa siyang condition na binibigay sa mga tao na mag-fit doon sa criteria na yon. So, isa siyang disorder, katulad ng ibang mental health disorder, katulad ng mga generalized anxiety, bipolar, schizophrenia. So, isa siyang mood disorder. Pero depressed in its term ay parang nagagamit masyado ngayon, lalo sa social media, sa public, nakikita nila na, ay baka depressed din ako kasi meron ako ng mga katulad ng nararanasan nila. Pero, lagi kong dinidescribe yung depression sa mga layperson or yung mga hindi naman nasa field ng psychology Yung mga or ordinaryong tao. sa mga ordinaryong tao. Kung minsan kasi may mga nababalitaan tayong mga nagpatiwakal or mga nagsubok na magpatiwakal or i-end yung buhay nila. Pero lagi ko yung pinapaliwanag na imagine niyo yung isang drum na through the years, sa pagdaan ng panahon, may tumutulong tubig. Tapos, di ba minsan may isang patak lang na magkukos yun na magpuno. Kasi minsan may mga nababalitaan tayo na ano ba yan, bumagsak lang naman sa exam, nagpatiwakal na. O kaya naghiwalay lang naman ng... O kaya hindi nakasubmit ng project, tapos napagalitan napagalitan lang na nagbigti na or ano na. So, parang isipin natin, ang babaw naman doon, di ba? Parang marami naman tao bumabagsak pero hindi man nagpapatiwakal. Pero imagine niyo isang drum na sa pagdaan ng panahon, yung kahit papatak-patak lang ng tubig, meron lang isang patak na magkukos nun na mag-overflow, diba? Yung isang patak na yun, yung huling patak na yun, yung nakita lang natin. Pero hindi natin alam kung ilang araw o ilang buwan, taon na naiipon na yung tubig na yun na napupuno yung drum nila. So yun yung parang nag-reach lang ng threshold ng tao. Kaya ang depression, hindi siya overnight nangyayari. Hindi siya kahapon, okay tayo. Ngayon biglang depressed na pala tayo. So naiipon siya sa pagdaan ng panahon. May iba-iba bang klase ng depression? Siguro yung lumang paniniwala tungkol sa depression, yung hindi nakakakain, hindi nakakatulog, nangangayat, o kaya nagkukulong sa kwarto, iyak ng iyak, gano'n. Pero hindi siya laging gano'n. So may iba't ibang muka yung depression kung dinidescribe ko siya. Kasama dito yung, hindi lang siya yung hindi kumakain, pero kasama yung kain ng kain, o kaya hindi lang siya yung hindi nakakatulog, pero kasama din dito yung tulog na maghapon tulog, gano'n. Pero isa sa mga pinakamadaling red flags na kung matatawag ko, yung kapag ang isang tao ay nawala ng ganang gawin yung isang bagay na gustong-gusto niyang gawin. So, medyo mahirap kasi yun na pagka tinigil na niya yung isang bagay na talagang alam mo na nakakapagpasaya sa kanya, passion niya kung may tatawag, pagka yun ay nawala, pwedeng merong pinagdadaanan na siya. Kaya, isa yun sa mga babantayan natin, sa mga kakilala natin, kapamilya natin, kaibigan natin, na pwede natin siyang matawag na red flag or parang sign para kumustahin yung mga tao na yun. Yung sinasabi ngayon ni Doc kay natutunan ko yan, very striking sa akin nung naging speaker siya sa isang mega church na program na ang title Ayaw Ko Na Sa Earth, kung natatandaan mo. Parang nung diniscuss mo yan, parang ganun pala yun, hindi mo pwedeng i-categorize na depression na kunyari ayaw lang kumain. Baka at that time wala lang siyang gana. Pero pwede rin pala nakain ka ng kain. Pero ang magandang na strike sa akin yung sinasabi niya na pag babantay natin pag ang isang tao alam natin na ito ay she loves doing, andun yung passion niya, masaya siyang ginagawa, tapos natigil. So kung tayo bawa sa pamilya, alam natin ito talaga nakakapagpasaya sa kanya, tapos all of a sudden
mapansin mo na lang hindi niya na ginagawa yon, red flag na pala talaga yon. Ano yon, talagang nag-strike sa akin. Kaya pagka meron sa mga counseling na nadidepress ako, yun ang lagi kong tinatanong. Kasi pag tinanong mo ang isang nagpapa-counsel na depression yung pinagdadaanan niya, pag pina-describe ko sa kanya, ang hinahanap ko yung yan sinasabi ng punto na yan eh. Pero pag hindi niya yung sinabi or pag tinanong ko pero sasabi niya, hindi pa rin naman ang ginagawa ko. Ibig sabihin na misquoted lang siya or baka malungkot lang siya, oo, sobrang lungkot lang siya. niya. Oo. Kasi parang very thin line eh, no? Yung sobrang lungkot tapos yung depression. Nawala yung isang mahal niya sa buhay tapos talagang malungkot lang siya, but it doesn't necessarily follow na depression. Meron kang diagnosis na depression. So, palagay mo, ano yung mga nagtitrigger? Bakit dumadating sa punto ng ang tao ay nadidepress? Kung pag-uusapan yung causes or anong nag-trigger, ganyan, ako naniniwala ang depression ay chronic condition. Ibig sabihin matagalan siya. Hindi siya yung kahapon okay, tas ngayon may depression, gano'n. Pero katulad ng maraming mental health disorders or mental health condition, lahat ng mga ito ay multifactorial. Maraming ibang causes or nagtagpi-tagpi sila para magkaroon ng depression yung isang tao. Isa doon yung genetics sa lahi, lalo kung first degree, mga magulang mo na diagnosed din with depression, may mga 50% chance na magkakaroon ka. Pero hindi ibig sabihin na sure na magkakaroon ka. Meron ka lang parang predisposition or parang percentage na kumbaga possible. meron kang partida na meron ka na noon, posible, pero marami pang ibang factors tulad ng environment mo, yung pagpapalaki sa'yo, yung support system mo, yung socialization mo, pakihalubilo mo sa iba, yung performance mo sa trabaho or sa academics. Lahat yun pwedeng magsama-sama at magkaroon ng parang interaction sa isa't isa para masabi mo na yung isang tao ay magkakaroon ng depression. So, hindi rin siya parang dahil may depression or na-diagnose ng depression yung tatay o nanay ko, ako din ay magkakaroon. Hindi din gano'n. At hindi rin naman siya porke wala yung mga magulang ko, hindi na ako magkakaroon. So, maraming iba-ibang factors din yun. So, mahirap din siyang Mahirap. kumbaga parang walang formula na ang ending mo depression to. Wala rin siyang specific na gene. Kung wari, kapag ka ikaw may ganitong gene sa dugo mo or sa DNA mo, magkakaroon ka ng depression, hindi rin siya gano'n. Kaya, siguro good and bad siya kasi, bad dahil hindi natin mahanap yung cause, hindi natin siya talaga matitreat, as in ma-eradicate or ma-erase yung depression. Kaya minamanage natin siya, hindi siya tinitreat. Pero good din siya in a way na hindi isang bagay lang yung magkakos nito. The same way na hindi lang isang bagay yung paraan para natin siya ma-manage. So, pwede rin nating idaan yung treatment plan natin sa pag-strengthen ng support system ng tao, paglalagay sa kanya sa isang healthy and loving environment. Pwede isama din yung faith doon kung kailangan or kung pwede, gano'n. So, marami ring paraan para i-manage siya. Kung ang sinasabi mo ngayon sa amin ay hindi natin pwedeng kunyari, meron na diagnose ang magulang mo ng isang tao na nagkaroon ng depression, hindi mo pwedeng i-conclude na kaya ako nagka-depression kasi yung nanay o tatay ko, hindi rin. Kasi pwede rin naman na, posible rin naman ang sinasabi mo na yung nanay at tatay wala namang depression, pero pwede ikaw ka. nagkaroon, pwede rin siya. Okay. So, ibig sabihin, wala talaga pa siyang klarong pwedeng maililink mo yung cause na ito. Hindi siya gano'n. Oo. Sabi mo nga kasi, ang bago dumating doon sa punto ng depression, kumbaga naipon. No? Okay. Kunyari, ang isang tao ay meron na, kunyari, na-identify, na-diagnose na siya. Yung pa pala, kailangan pagka ba ang isang tao ay kamukha ng dumating na doon sa punto na dati niyang ginagawa, tapos ayaw niya nang gawin, tapos parang pwede niya na sabihin na baka depression to, dapat talaga
muna siya, mag-seek muna siya. Magpapatingin, oo. Oo. Ang gumagawa ng diagnosis ng major depressive disorder or mga mental health conditions ay psychologists, medical doctors, or psychiatrists. Mhm. So, hindi sila, porke meron, kasi minsan sa social media ang daming ganun eh. Oo, Pagka diba? nakita mo, parang Oo. meron ka ba nito? 1, 2, 3, 4, 5. Pagka meron ka nito, baka may Depressed depression ka. ka. Or may Oo. mga quiz na nakikita tayo online. Oo. Na pagka tinake natin, tapos pag na yes natin siya, sa dulo nun merong diagnosis. So, hindi siya formal na diagnosis kasi bukod dito sa mga to, marami pa kaming tinitingnan as mental health professionals. Kasi kunwari, yung mga pinagdadaanan din surrounding nung taong yun. Kunwari, may mga ganun siyang sintomas pero siya naman pala ay nawala ng mahal sa buhay o may pinagdadaanan, hindi po sila kasali doon. Isa pa sa mga pwedeng kunwari meron kasing merong medical conditions, halimbawa meron silang mga chronic disorders, tulad ng mga cancer, nagkakaroon sila paminsan ng depression, hindi siya kasali doon. Kung ang depression ay sanhi or related sa isang chronic condition, yung mga taong may chronic pain, o kaya may mga iniinom na gamot na pwedeng mag-cause ng mga imbalance sa kanilang emotions, hindi sila talaga yung mag-fall into major depressive disorder. Oh, So maraming okay. ganun. Bawa na diagnose sa isang tao na meron siyang malubhang sakit, tapos nalungkot siya. Syempre, normal na malulungkot, di ba? Hindi normal. makakakain, hindi Oo, makakatulog. tsaka yung pinoprocess niya pa yung condition niya, di ba? So, hindi yung pagiging malungkot niya o yung mapag-isa niya, pwedeng gusto lang muna niya mapag-isa kasi kailangan mag-sink in sa kanya yun eh. Pero hindi yun considered Hindi siya major depressive disorder Okay, talaga. oo, Kumbaga, oo. iba siya doon sa stand-alone diagnosis na major depressive disorder. Okay. Ganun din may mga certain types ng gamot or combination ng mga gamot na pag iniinom ng isang tao, pwedeng mag-cause sa kanya ng mga parang imbalances ng mga emotions niya or mga hindi maipaliwanag na emotion. Minsan kasi yung mga tao meron silang hindi mapaliwanag na nararamdaman, kabigatan, kawalan ng gana sa mga bagay, parang feeling nila para lang silang nag-e-exist sa mundo na walang purpose. For the lack of a better term, ginagawa nila yun na nililibelan nila na depressed or depression. So, iba rin yun. Kaya yung mga mental health professionals, trabaho namin, hima-himayin yun para malaman bakit ba nag-lead yung tao sa ganitong sitwasyon na ngayon. Kumbaga parang kunyari, okay, so na-define natin na medyo natutunan na natin ng kahit konti na ano yung depression at hindi depression o yung nagpapanggap na depression o akala mo depression. So medyo natin yan na i-define na natin ng hiwa-hiwalayan. Kunyari, doon na tayo sa totoong depression. Kunyari, ang isang tao ay may member tayo ng family o merong very close friend tayo na diagnose ng depression. Ano ang pwede nating magawa for that person? Kasi syempre affected yung relationship niya sa iba sa mga tao sa paligid niya, di ba? Dapat ba parang ganito yung gusto ko lang itanong eh. Kunyari namatay ng isang tao o kaya merong na-diagnose siya ng malalang sakit. Tapos sasabihin mo doon sa namatayan na hindi okay lang yan, makakalimutan mo rin yan, ganyan. Hindi siya helpful advice, di ba? Mm-hmm. Kasi kailangan maintindihan mo na kailangan daanan ng tao yung yung proseso na yon. O kunyari, may sakit ang isang tao. Kaya nga, madalas sa kanila, ina-isolate nila yung sarili nila. Kasi ang hirap na magsagutin mo yung mga tanong-tanong ng maraming tao, di ba? Pero kunyari talagang dumadaan na sa depression yung isang tao, ano ang palagay mong helpful na klase ng relationship ang dapat i-establish mo dun sa tao na yun? Siguro through the years na nagpa-practice ako and handling people with hindi lang depression yung pinagdadaanan, even anxiety or panic, isa sa mga natutunan ko ay una, lumalapit sila sa mga taong gusto nilang lapitan eh. So, mahirap sa isang kunwari family member na
pilitin mo yung sarili mo na mag-open up sa'yo yung isang taong may depression. Isa pa yun, oo. Kasi hindi lahat, naniniwala ko hindi sa lahat ng tao nag-open up tong mga taong ito. So kapag ka naman ikaw ay isa sa mga pinagpala na nilapitan nila, at wala ka nila. gusto nila na mag-open up, isa sa mga ma-advise ko siguro ay yung totoong pakikinig. Iba kasi yung nakikinig ka lang sa totoong pakikinig or yung active listening na tinatawag namin. Minsan kasi, isa sa mga gusto or nakasanayan natin ay yun, na magiging okay din yan, magiging okay din ang lahat. Lilipas din yan, mapagtatagumpayan mo din yan, ipag-pray mo lang yan. Lagi pa natin yung sinasabi. And ako bilang professional, kung ako ay nag-handle ng mga clients talaga, medyo bihira ko sinasabi yung pag-pray lang yan. Dahil katulad nga ng sinasabi ko, bago naman sila dumating sa ganong sitwasyon, malamang sa malamang, nasubukan na nila yung ibang paraan. At baka hindi gumagana sa kanila yung pag-pray mo lang yan. So, isa sa mga pinapayo ko ay yung pagiging present ng isang tao kapag ka merong nagsasabi or nag-open up sa kanila. Kasi minsan yung presensya mo lang, yung nandun ka lang, yung wala kang ibang ginagawa, hindi ka nagsa-cellphone habang nagsasabi yung kaibigan mo na baka may depression or kung na-diagnose na talaga ng depression, yung pagiging nandun mo lang. Mahirap kasing maging present lalo sa panahon ngayon. Madali lang siya sabihin na be present, be in the moment. Kasi lagi nating iniisip, nasa phone tayo, nagsuscroll tayo, or nanonood tayo ng TV or something, or may iba tayong iniisip, pero may kausap pala tayo. So, mahirap yung manatili sa ganong moment na i-feel mo lang yun kung ano yung nandoon. Kasi minsan kahit di ka naman magsalita eh. Kahit wala Basta ka namang sabihin, ka basta nandun ka lang, maramdaman nila na nandun ka, handang makinig, kung handa na silang magsalita. Sapat na yun minsan para makatulong doon sa taong may pinagdadaanan. Kasi marami na rin silang napuntahan, marami na rin silang natanungan or nalapitan na sa tingin nila hindi naman makakatulong sa kanila. Kaya ako naniniwala hindi siya para sa lahat. Hindi mo rin pwedeng pilitin na, ay ako magaling ako makinig. Pupuntahan ko yung mga may depression para mag-open up sila sa akin. Kasi minsan hindi rin talaga eh. Hindi rin talaga kahit pilitin natin sila mag-open up sa inyo. Kaya ang counseling o ang therapy ay hindi rin siya for everyone. Pwede mo siyang aralin, pwede mo siyang i-train, pwede ka mag-train para dun. Pero mahirap. Pero as an ordinaryong tao, ano bang pwede kong magawa? Kasi syempre karamihan naman ng mga listeners at viewers niyo naman ay mga ordinaryong tao na siguro ako pinaka-importante yung ma-detect nyo yung mga kaibigan kasama nyo sa bahay or yung mga dati nyong kaibigan na baka may mga pinagdadaanan. Kung hindi nyo man sila matulungan personally, sa psychological first aid kasi isa yun sa mga prinsipyo eh, makonect nyo sila doon sa kung saan sila pwedeng matulungan. Importante yon kasi maraming mga tao hindi nila alam kung saan sila pupunta, anong gagawin nila. So, tsaka pag nagpa-appointment, ang matagal. So, as an ordinaryong tao, importante para sa aming mga health professionals na ma-share yung awareness tungkol dito na merong mga organisasyon, mga grupo na handang tumulong at trained na makinig sa mga tao. So, kayo man, as an ordinaryong tao, wala ka man skill or gift sa listening or parang hindi ko po parang magagawa yung nakaupo lang ako tapos walang ginagawa eh. Pwede mo silang i-guide or i-refer sa mga tao na pwedeng mag-handle sa kanila. Kasi isang ring na i-share niya sa amin noon, pagka halimbawa, kasi kunyari tayo, pwedeng hindi natin alam na may pinagdadaanan yung kaibigan natin o yung mga mahal natin sa buhay. O kaya, naalala mo, sabi mo, pag ang isang tao nagsabi ng parang gusto ko nang mamatay, nagbibigay siya ng senyales, tama ba? Base kasi sa mga pag-aaral, halos ng mga nagpatiwakal, yung successful na nagpatiwakal, minsan sa buhay nila nagsabi sila sa kahit na isang tao eh. Kaya, college teacher ko actually nagsabi doon na once suicidal, medyo red flag siya or lagi niyo siyang babantayan kahit years after. Although merong mga iba't ibang klase ng suicide. So iba yung suicidal ideation, sa mga non-suicidal self-injury,
merong mga nananakit lang sila sa sarili nila pero hindi naman nila plano talagang putulin yung buhay nila. So marami silang reason. Yung iba gusto lang nila ng atensyon, gusto lang nila na makikinig sila, mapapansin sila, gusto lang nilang matigil kung ano mang nangyayari sa sarili nila. Gusto lang nilang matapos yun. Kasi yung mga nagsusuicide, although ang depression ay iba sa suicide, ibang usapan siya. Pero related sila. Hindi lahat ng may depression ay nag-suicide. At hindi rin naman lahat ng nag-suicide ay depression. Kasi may mga nagsusuicide na dahil sa overuse ng mga drugs or ng ibang substances. So yun yung iba din ay mga may schizophrenia or may mga hallucinations, may bumulong sa kanilang magpatiwakal. So yun, isa yun. Ibang usapan siya. Kaya hindi siya talaga, magkaiba sila, si suicide at si depression. Although may link naman talaga sila. And karamihan ng mga nagsusuicide or yung mga gusto or mga nagde-declare ng gusto nilang mawala yun. Ako sa experience sa mga kliyente ko na may mga ganoon, karamihan sa kanila nawawalan lang ng options na gagawin. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, anong gagawin nila sa sitwasyon nila. Kaya para siyang paano sila aalis, parang kang nasa ilalim ng well, ng balon, tapos di mo alam paano aakyat eh. Na parang maghuhukay ba ako, magbubutas ba ako, may malalaglag bang hagdan? Sisigaw ba ako para may makarinig sa Hindi akin? nila alam. So parang gusto na lang nilang mawalan ng buhay para lang matigil kung ano man yung sitwasyon nila at that point. So, trabaho ng mga mental health professionals or mga counselors na bigyan sila ng options. Anong pwedeng gawin? Kaya, yun, importante din yung role natin or ng mga mental health professionals kasi nagbibigay kami ng options dun sa mga taong parang wala silang pag-asa. Kasi minsan di naman nila ma-explain eh. Katulad na alala ko yung topic nyo last week na parang yung ang daming tumatakbo sa isip niya, gusto na lang niya tumigil, gusto na lang niya tumahimik, gano'n. Katulad nun, meron siyang pinagdadaanan, gusto lang niyang tumigil. Hindi naman niya gustong tumigil yung buhay niya eh. Pero ang gusto niyang tumigil, yung tumatakbo sa isip niya. Minsan, yung sinasabi ng mga tao na, Lord, kunin mo na ako. Lord, gusto ko nang mamatay. Pero ang gusto talaga nila sabihin, Lord, kunin mo na yung bigat sa puso ko. Lord, kunin mo na yung sakit na nararamdaman ko. Or Lord, gusto kong itigil na yung nararamdaman kong kabigatan, kadiliman, pero hindi naman talaga yung buhay nila. Kaya kung meron mang mga ganon, or meron mang kayo kakilala, na parang gusto ko na pwede niyo silang tanungin, or parang mas maliwanagan din sila, magkaroon din sila ng sarili nilang realization na, ano bang ibig mong sabihin nung sinabi mo na, Lord, kunin mo na ako? Meron ka bang nararamdaman na, Lord, gusto kunin mo na to? Pwede kasing ganun eh. Hindi lang nila ma-express ng maayos. Kawalan lang sila ng way para i-express yun. Kaya parang gusto na lang nila na, Lord, gusto ko nang matigil to. Pero gusto ko na palang matigil yung paghihirap ko, yung sakit na nararamdaman ko. Gusto ko nang matigil yung bitterness ko sa buhay. So maraming pwedeng factors at pwedeng ibig sabihin yung pagiging suicidal. So, pagka kunyari ang isang tao ay sige, kunyari yung isang tao parang more or less malalaman niya, di ba, na kailangan niya ng professional help. Pero pwedeng ayaw nila kasi may mga tinatawag na stigma. Kumbaga parang ano ba usually ang sa palagay mo yung bakit naghihinder na magpa-check up sila? Kasi sabi, di ba sabi nila, hindi naman daw lahat ng nagpapatingin sa psychiatrist ay ibig sabihin ay nasisira na. Baliw o may sakit sa isip. Pero ano ba yung mga wrong impression ng mga tao kaya pwedeng gusto nila magpa-check up pero ayaw nilang masabi na nagpapasite. Ano mo yan? Actually, maraming stereotype or mga stigma tungkol sa psychology in general, sa field namin. Minsan nga kami mismo na sasabihan na kaya kayo nag-psychology kasi mabaliw kayo eh. Or gusto nyo, ako yung pasyente sarili nyo, gano'n, no? Meron din ako mga professors dati na nagsasabi na lahat ng tao merong psychological disorder. So lahat tayo merong some form of mental health condition na kailangang i-address. Pero siguro isa sa mga reasons kaya merong mga stigma against psychologists
kawalan lang talaga ng awareness, no? Hindi kasi tayo katulad ng ibang countries na mas open sila sa pagpapatingin sa psychologist or sa psychiatrist. At saka hindi din aware yung mga tao sa ginagawa namin. Kasi ako, as a medical doctor na nagpupursue ng career sa psychology, kahit yung mga kapwa kong medical doctor, hindi din sila aware kung ano ba yung ginagawa ko. Or ano bang kinaibahan nun sa ginagawa ng isang doktor. Ano bang pinagkaiba ng psychiatrist sa psychologist, sa psychometrician, sa registered guidance counselor. So lahat sila iba-iba. Hindi pa tayo ganun ka-advance pagdating sa field ng psychology, kaya hindi pa alam din ng mga tao. So, sige, dahil binanggit mo na rin lang, yan, i-educate mo kami ano yung pinagkakaiba ng psychologist, psychiatrist, psychometrician. Sa isang medyo mahaba pa siguro sa summary na lang. Sa college, merong course na psychology. So, may AB at saka may BS na psychology. Pero pareho yun, pwede silang mag-take ng board exam after college. Magiging registered psychometrician sila. So, by law, sila yung mga allowed na mag-conduct ng mga tests. IQ test, personality test, yung mga pinapamigay usually na mga tests. And then, psychologist ay mga nag-masters or nag-graduate studies for psychology. Tapos may board exam din yun na kailangan namin ipasa bago kayo maging psychologist. Si psychologist, bukod sa nagda-diagnose sila, nag-i-interpret ng mga tests, nagko-conduct din sila ng mga psychotherapy or mga management din sa mga mental health conditions. So, nag-evaluate din sila. Si psychiatrist ay, so any course nung college, basta nag-med school, nakapasa, naging doctor, tapos nag-residency ng psychiatry, nag-board exam din, tapos nakapasa. And si psychiatrist, nag-encompass din yung work niya sa psychologist, plus sila yung nagpe-prescribe ng medications. Kasi may license sila to do so. Nagda-diagnose din sila and nagko-conduct din sila ng mga management, but more on sa yung therapeutic method nila or yung treatment nila or yung management choices nila are medications. Kasi karamihan ng mga severe na mga kaso napupunta na sa psychiatrist. Ano pa ba? So yun, isang tanong sa akin, ba't hindi ako nag-psychiatrist? Bakit sa psychologist ako nagpo-pursue? Dahil sa mas gusto ko yung preventive side. Si psychologist, hindi siya masyadong sikat pa ngayon kasi less than 10 years pa lang ata yung board exam ng psychology. Konti pa lang sila sa Pilipinas. Pero sana mas maraming maging aware sa trabaho nila at sa tulong nila pagdating dito. Kasi nga tulad ng sabi mo kanina, matagal magpa-consult or magpa-schedule, magpa-appointment sa mga psychiatrist or sa ibang mga professionals. So, kung mas marami sana tayong mga psychologists, mas makakatulong yun para mabigyan ng lunas or therapy. Kasi sila yung mas hasa sa psychotherapy. And yun yung isa sa mga gusto kong i-pursue rin. Kasi yun yung management na pangmatagalan. Parang maintenance siya ng merong mga mental health conditions. So, iba rin si registered guidance counselor, iba rin si developmental pedja, iba din si developmental psychologist. And maraming field pa sa psychology na hindi masyadong napupursue pa. O kasi ngayon parang makikita mo sa mga karatula sa mga merong nagtetest sila ng ganito. Marami pa ngayon yung mga life coach or mga mental health professionals. May iba pa silang mga tawag sa sarili nila, pero ang pinaka regulated lang talaga ng Philippines, ng government ay ang mga psychometrician, psychologist, registered guidance counselor, tsaka mga psychiatrist. So, yung mga life coaches, walang nag-monitor pa doon. Kaya yung mga... Anyone can be a life coach siguro. Mag-ingat din tayo, no? Mag-ingat din sa pagpapatingin sa mga... Baka mamaya, nalaman lang natin life coach sila. Pero baka hindi... sa kagustuhan natin na matulungan tayo, baka hindi tayo matulungan gaano. Kasi, hindi sila regulated, at saka walang nagmo-monitor sa kanila. So, paano pagka hindi regulated? Walang liability. Hindi kayo pwedeng wala silang lisensya na mawawala pagka sila ay merong maling nagawa or merong nag-cause sila ng harm sa mga kliyente. And sa akin, I have nothing against sa mga life coaches or mental health professionals or psychological first aiders kung tatawagin nila yung sarili nila. Sa akin, as long as it
can help yung isang tao, why not? Kung meron ka namang resources to avail yung mga ganong services, kasi maraming ganon sa Facebook, sa internet, nagpo-promote ng sarili nila as life coach for a certain, for example, for depression, for ADHD, anxiety. If it can help you, okay lang. Kasi it's always parang trial and error. Even when looking for a doctor, kung papansin nyo, hindi naman din pare-pareho lahat ng doktor. So yung iba, lumilipat ng doctor kasi yun yung mas ka-jive nila, mas feel nila. So okay lang naman yun. Right nyo yun as clients or as patients. Same with sa psychology. Kung feel nyo hindi itong therapist na to yung para sa inyo, you are free to look for another one. Courtesy na magpapaalam dun sa dati ninyo, pero it will always be trial and error. Kaya naman kung merong mga sa inyo na nag-try na mag-seek ng help, tapos parang hindi naman po siya okay, or parang nagmamadali naman po yung psychologist na yon or yung psychiatrist na yon, okay lang po, marami pa pong ibang mga psychologist or psychiatrist or mga mental health professionals na baka mas magiging ka-jive nyo or mas magiging kasundo nyo para mas mag-work siya sa inyo. At the same time din, di ba? Kunyari, pasyente ka, tapos may proseso din yun eh. Huwag naman natin pong asahan na pag tayo nag-seek nagkonsulta tayo bukas tapos okay na tayo, di ba? Hindi naman ganoon. Huwag din naman natin i-judge yung ating psychologist na baka kasi hindi to magaling na psychologist kasi di naman niya ako napagaling, di ba? Hindi naman. So sa akin din diba? sa mga clients ko, lagi kasi ni-set yung expectation, kung ano expectation nila sa mga therapy sessions. At saka, yun, katulad na sinasabi ko, hindi siya overnight na nangyari sa'yo, kaya wag din nating asahan na overnight gagaling ka. Wala siyang isang tableta na magic, pagka ininom mo, gagaling ka na, magiging okay ka na. Pero ang importante na makahanap mo yung mga katuwang mo sa journey mo into healing or getting better. Kung nyari, wala silang pera na pag-check up, wala rin silang makitang professional help, yung anong pwede nilang magawa na tulong para sa sarili nila? Sa sarili nila. So, isa siguro sa merong mga free actually na mga mental health hotlines. Si NCMH meron, si InTouch meron, si PMHA meron, and I'm also working with yung mga youth na gustong matuto kung paano maging mental health responder. Para siyang 911 para sa mental health actually. Yung mga may gustong makausap lang, tumatawag sila, 24/7 yung hotline na yun. So I'm part of the group who trains mga volunteers. So it's a volunteer-driven na initiative na may hotline na pwedeng tawagan na kahit sino for free kung gusto lang nila na merong makakausap. Kasi minsan mas madaling magsabi sa stranger, yung walang alam tungkol sa'yo, hindi alam yung mga kakilala mo, hindi alam kung saan ka nang galing, anong pamilya mo. So minsan, madami rin sila natutulungan doon. So kung ayoko pa rin na tumawag sa mga hotline na yon or mag-seek ng help, yung isa sa mga old school na ginagawa is journaling. Yung pagsusulat ng mga emotions mo. Tulad nung sabi nung guest niya last week, maraming tumatakbo sa isip niya. Kapag minsan may mga clients akong ganon, ina-advise ko sila na may notebook sila, tapos isulat nila yung mga thoughts nila. Kahit kung ano yung tumatakbo, isulat lang nila. Ang purpose kasi nun is para i-process siya ulit ng mind mo. Kasi di ba pag inisip mo, kung nag-isip ka na, kung naisip mong thought ay, ang langit ay asul, gano'n. Susulat mo, ang langit ay asul. Habang nagsusulat ka, nababasa mo siya ulit, pinaprocess siya ulit ng mind mo. Umiikot siyang gano'n. So, parang nade-detach yung emotion mo doon sa thoughts na yon hanggang sa, it's just a sentence na lang. Nawawala na yung connection ng tao. So, yun yung tulong nung journaling. Yung iba naman, kung ayaw nilang nagsusulat, pwedeng nagre-record ng sarili nila voice o kaya yung video, yung kung YouTuber kayo. Ako, medyo bago ko yung ina-advise sa mga tao, yung ayaw magsulat kasi tamad sila magsulat. Sabi ko, i-pretend nyo na meron kayong YouTube. Tapos yung Welcome to a Day in My Life, ito yung ginawa ko kanina. Para siyang diary na digital. So, para lang din pag sinabi mo, naririnig mo, napaprocess ulit ng mind mo.
So, marami. Yung iba naman, kung mahilig sa art, nagpe-paint sila. So, pwede silang mag-painting or Depende sa kung ano yung mood nila. Yun ang for the lalabas day sa off. kanila. Meron sila minsan na mga mood tracker nila. For example, for today, mag-a-assign ako ng color, kung ano yung color of the day ko, tapos may kokoloran lang sila. Tapos per week, tinitingnan lang namin yun kung most days of the week ba ay Yun masaya po ka, malungkot ka, parang brown ba, ganyan. Yung iba naman dancers or singers, so they assign a dance for the day or a song for the day. Maraming paraan na pwede mong magawa on your own. At ito yung mga matututunan mo kung meron kang psychologist or mga mental health professionals. Isa yun sa mga process namin para matulungan din yung mga... Tapos without them knowing it, parang nai-enjoy na rin nila na maano yung nasa proseso sila ng healing din nila. No? Importante na pa-process. Kasi katulad nga nung unang sabi ko kanina, hindi nila kasi ma-describe kung ano yung nasa loob ko. Hindi ko alam eh. Parang kabigatan ba siya? Isa lang ba siyang malaking question mark? Isa lang ba siyang kadiliman? So para ma-translate mo siya into something, maraming creative ways to do that. Di ba natang anak ko siya, no? Gawin siya magsalita. Kumbaga, parang pag pinapakinggan ko siya, parang mapapakinggan ko yung sarili ko. Sa ating mga ka-journey, wag po kayo mag-alala. Lahat po nung sinasabi niyang mga pwede nating maging connection. At the end of this episode, ay i-flash po namin dyan yung mga numbers, saan tayo pwede tumawag, anong hotlines ang pwede nating i-dial just in case na kailangan natin nakausap or screenshot nyo po yan, and then later pag dumating po kayo sa ganung panahon, and mababalikan nyo po itong ito pala yung dito ako pwedeng tumawag. Nandyan po, ilalabas po namin yan. So kunyari, yung wala kang pa-check up, wala kang pa-therapy. So, yun yung advice niya, no? Sulat mo lang kung ano yung nasa thoughts mo. Tapos, para na sa ganun, iikot yun. Pag nabasa mo, tsaka yung mapaprocess. And eventually, maaano mo na eh. Madi-define mo na rin eh. Kung ano yung talagang tanong mo doon sa, ano nga ba itong iniisip ko? Ano itong mga nasa sa loob ko, diba? Kunyari, so, ibig sabihin, nandoon ka na sa punto na, okay, meron ka ng, nagjo-journal ka na, okay? Kailan papasok yung, yung pag-asa na magiging maayos din ang lahat later on? So, kailan, anong role ang pwedeng i-play ng pag-asa sa isang taong may depression? Yun. Siguro katulad nga nung sabi ko, yung mga taong nasa depressed state or may depression, they feel hopeless, wala silang options. Ang hope ay isa sa mga, hindi ko masasabing most powerful na option. Kasi minsan yung a little hope goes a long way, di ba? Yung kahit konting pag-asa lang. Alam mo yung, imaginein mo yung isang taong pagod na pagod sa isang journey niya sa madilim na tunnel. Tapos may makita lang siya na maliit na ilaw dun sa dulo. Di ba parang gaganahan siya? Sige, oo. Parang hindi mo alam kung gaano pa kalayo yung lalakarin mo. Pero pagka nakakita ka ng maliit lang na ilaw na parang ayun na yung dulo, ayun na yung, kumbaga, ayun na yung end nitong journey ko eh. Nakakabigay yun ng ng pag-asa doon sa tao na to go on, to move on para parang you live another day. So, parang isip mo, konting kembot na lang. konti na lang kasi parang kung mag-give up ako ngayon, paano kung bukas tapos na pala to? So sige, tingnan ko bukas gano'n. So I also have clients na we live one day at a time na gusto na lang namin mabuhay ng one day at a time. Sige, tingnan natin kung bukas magiging okay. So pagka bukas, mag-good morning lang siya sa akin, good morning doc. So alam ko na buhay pa siya, gano'n. Ganun lang, lang kami, mga ilang buwan na kaming gano'n na we live one day at a time. And then eventually, makikita mo na ilang beses ka bang nabuhay ng per araw lang. Gawin mo naman per linggo, tas per 2 weeks, per 1 month, gano'n. So, ang role ng hope, malaki siya. Kasi kahit maliit na hope lang, kahit nga may mga musta lang sa'yo na kaibigan mo, diba? Parang isipin mo, ay baka mamaya siya makatulong sa akin, gano'n. Yung isang taong nawawala ng pag-asa, pwede mong mailigtas. Pwede mo siyang maisalba doon sa sitwasyon niya. Pero sa mga naging pasyente mo, meron ka bang pasyente na talagang parang memorable yung or very striking yung nangyari sa
sa kanya na parang feeling mo talagang naisalba yung tao na yun or Siguro may dalawa akong masasabi kong yung turnaround talaga na 180 degrees. Kasi may isa akong client na nung una ko siyang nakausap, iyak lang talaga siya ng iyak. Wala kaming ibang napag-usapan, kundi iiyak lang talaga siya. Tapos, wala akong choice kundi magbigay na ng gamot. So, as a medical doctor, nagre-reseta din kasi ako ng gamot. So, nung binigyan ko siya ng gamot, the next meeting namin, 1 week after, talagang nakangiti siya. Ibang-iba, parang ibang-ibang tao. Kaya makikita mo doon yung sinasabi ko yun sa kanya, na isa siya sa mga trophy ko na iba talaga. Tapos every time na makikita ko siya, na nakangiti, okay na siya, parang ang saya-saya. Ngayon, yung isa naman na walang gamot, pero in-advisean na kasi siya na ma-admit. Babae siya, single parent, may 3 siyang anak na lahat dependent sa kanya. Wala siyang makuha, dati siyang OFW na because of the pandemic, bumalik sa Pilipinas, nawala ng trabaho. Wala siyang support sa family or anything. Yung mga anak niya nanlilimos na lang sa labas. Kasi sabi ko saan sila kumukuha ng pambaon nila sa school. Tapos every time, siya yung isa kong pasyente na kahit this oras ng gabi magte-text sa akin na, Dok, gising ka ba kasi nandidilim yung paningin ko. Kumbaga nilak niya yung sarili niya sa kwarto niya kasi pag nakita niya anak niya, mapapatay niya. Ganon yung yung rage niya, yung anger niya sa sarili niya. Kasi wala na siyang pag-asa, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pang-araw-araw niya, di ba? Na dati, nung may pera pa siya, dahil OFW siya, ang daming na dyan sa paligid niya. Tapos nung nawala siya ng trabaho, wala na. Tapos may dependent ka pa, may 3 ka pang anak. Sabi niya, ayaw niya buksan yung pinto kasi pag nakita niya anak niya, mapapatay niya. Kasi wala na siyang pambuhay sa kanila. And may nakikita ko sa news na mga ganitong storya, na pinatay yung mga anak, tapos nagpakamatay. Ganon, may mga ganon talaga. Totoo silang istorya at tagal bago ko nakumbinsi siya na bigay sa akin yung number nung tatay ng mga anak niya o at least number ng panganay niya kahit minor. Kasi wala kaming way na mapuntahan siya, na ma-rescue siya, ganon. Kasi isa sa mga ginagawa namin, usually kino-connect sa barangay. Kaya lang, kailangan pa rin talaga meron doon kamag-anak na nasasalo doon sa mga anak lalo. So maraming mga ganong kwento na araw-araw, as a mental health professional, dinidil din namin. And kaya mahirap din siya para sa amin kasi imagine niyo ilan ng gano'n na kinakausap namin sa araw-araw. Ilan yung mga text na pumapasok sa'yo. Kaya mahirap din siya. Siguro kaya wala masyadong pumapasok sa career na to. Kasi sarili mo rin yung at risk sa mga ganitong sitwasyon. Pero hindi ka naman hindi ka naman, meron bang mga naging pasyente ka na parang feeling mo affected ka na? Madalas naman yun sa amin. Kaya may mga brown bag sessions kami tinatawag at after each day, kung meron kang mga mental health professionals din na nakakausap mo, nakakasharean mo, importanteng nagde-debriefing din kami sa isa't isa. Tsaka importante yung social support mo sa family mo, sa loved ones mo, sa mga significant persons sa sarili mo. Kaya importante din na, kasi nga, hindi mo naman aalagaan yung iba kung yung sarili mo. Wasak ka rin, or ikaw din kailangan mo din ng gano'n. Kasi baka mamaya, parang parang pelikula yun parang naapektuhan na rin siya dun sa pasyente niya. Kaya ako, I'm blessed to be in a community na meron man akong mga deliverables ko na hindi ko ma-submit on time or kahit ako hindi makapag-report sa work dahil affected ako ng mga clients ko. Understanding sila kasi alam nila yung ginagawa ko everyday. Alam nila yung ginagawa mo or yung field mo. Kaya dahil yun din naman yung mga field nila. Kaya importante yung support system, hindi lang sa mga affected nito pero sa mga gusto man na pumasok sa ganitong career or gusto maging counselors din. Kasi ako, syempre ako, I'm also into counseling, di ba? Minsan yung problema nila, alam mo yun, nadadala ko. Tapos parang kailangan turuan ko yung sarili kong i-detach doon sa na yun. Kaya parang nagkaroon na ako ng pag-iisip na na basta ang isang sitwasyon o problema ay wala sa control ko at
hindi ko kayang hawakan, kailangan iwanan ko siya. Kasi ayokong i-stress yung sarili ko dahil sa problema na bitbit ng iba. Parang gano'n. So, kung halimbawa, sabi ko na, how can we raise the awareness at saka paano natin ma-educate kaya yung mga tao patungkol sa depression para nang sa ganun makatulong, kahit para makapag-ambag tayo ng tulong. Kung yung mga viewers natin, anong pwede mong ibigay na tip sa amin na para nang sa ganun magkaroon ng parang awareness lang ba na kahit konti lang. Hindi, syempre, yung inaral mo ng ilang mahabang panahon, di mo naman pwedeng i-shortcut sa amin, no? Pero ano yung pwede mo rin ipayo sa mga viewers natin para na sa ganun kahit paano may maiambag sila sa mga taong nakikita nila o na-identify nila na may pinagdadaan ng depression. Siguro isa sa mga gusto ko na maging take away ng mga ka-journey natin ay una i-recognize natin yung mga ganitong conditions. Kasi marami pa rin talaga yung hindi naniniwala dito or parang inisip nilang kaartehan lang siya. KSP lang o kaya trip-trip lang ng ibang mga tao para lang mag-gain ng sympathy or makakuha ng kakampi sa ibang mga tao. Pero malaki kasi yung power ng social media. Kaya thank you rin sa Sharing Hope Today team na inalaw for me dito sa sa show ninyo na ma-share itong mga realidad ng buhay or reality ng psychology in the Philippines kasi wala masyadong opportunity for us mental health professionals to share kung ano yung mga nangyayari. Kasi syempre yung mga clients namin, hindi rin naman sila yung mga tipong nag-share sa iba. Yun yung isang hurdle namin na yung mga hindi katulad sa ibang mga pasyente mo bilang doktor na sabihin mo na yung pedya ni ganito magaling, doon mo din ipa-check up yung anak mo. Wala kang makikita na na-depress ako, dito ka magpa-check up. Walang ganun So wala kaming word of mouth na nakukuhang kliyente masyado kasi sikreto, laging sikreto yung pagpapa-check up nila or pagpatingin nila. So kami na lang din minsan yung nag-share ng ganitong klaseng awareness kasi maraming nag-share ngayon sa social media. Naniniwala ako sa power ng technology and social media. Kaya sana kung pwede nyong i-share itong episode na to para kahit papano mas legit yung source ninyo, hindi yung may mga Facebook page or Facebook sites na ginawa-gawa lang na AI generated or kung saan lang nila na-copy-paste. So, kung makakakuha kayo ng mga ganitong information from legitimate sources, you can share to your friends. And masishare din natin dito sa episode na to yung mga verified na mga hotlines or helplines na pwede nyong puntahan for free. So, makakatulong yun sa mga kaibigan nyo na feeling nyo kailangan nung mga ganitong klase ng tulong. Oo. Kasi meron akong naalala na isa sa first fruit ng Sharing Hope Today ay isang viewer namin from Mindanao side yata siya. Talagang magsusuicide siya. Tapos nanood siya ng Sharing Hope. And then right after niyang mapanood yung episode, actually hindi ko alam kung ano yung particular na episode na napanood niya. And then nag-reach out siya, nag-iwan siya ng PM sa page. At that time very pero active pa kami na sumisilip kami sa tapos parang mararamdaman mo dun sa text niya na kailangan niya talaga ng tulong. And so kumbaga ipinasa sa akin, tapos nakausap ko siya. Haba ng usap namin, inabot kami the following day, usap ulit. Pero nakita ko yung testimony niya. At nung makita niya si Dulce, nagsabi na thank you sa Sharing Hope dahil talagang parang nandun na siya sa edge talaga na gusto niya nang magpakamatay. At tama yung sinasabi mo, gusto lang niya na kahit papano may mapagsabihan siya at makakuha siya ng konting pag-asa, no.
At gusto kong makita ng personal, gusto kong ma-meet ng personal yung tao na yon. At sabi nga namin, ay sana ay magawa namin siya ng episode na i-share niya sa amin yung pinagdaanan niya. Kasi yung time na yon parang hopeless siya. Tapos nasa crossroad siya na hindi niya alam. And then ang isang natatandaan ko yung know your amantulo. Tungkol sa turon na iba-ibang presyo, tapos kung saan yung may value ka, gano'n. Malaki yung impact niya na parang ngayon na pagka naging friend kami sa Facebook, nakikita ko ngayon yung problema niya, mga anak niya, nakasama na niya ngayon. Pero although hindi pa rin naman maayos yung, hindi pa smooth sailing lahat, pero nandun na yung acceptance, nandun na yung new life, yung beginning, sinasabi niya na lagi, na tuwing makikita niya si Dulce, tuwing may okasyon at nagiging bisita dun sa lugar na yun, si Dulce ay sinasabi niya, salamat dahil baka wala na siya sa mundong ito kung hindi niya napanood yung sharing hope. Kaya sana itong episode natin na ito ay ma-share ninyo sa marami para nang sa ganun ay makatulong. Kung sa palagay nyo beneficial ito o mayroon kayong kaibigan or pamilya, member ng family na alam nyo na may pinagdadaanan pero hindi nyo alam kung paano sila tutulungan, share this episode na to at malay nyo makapagsalba din kayo ng isang buhay dahil sa pag-share ng episode na to. Kaya kumbaga parang naniniwala ako na baka hindi lang ito yung magiging episode kasi maraming hindi lang yung stages maraming klase ng mental health, di ba? So iba pa yung anxiety, no? Malawak ang mental health. Oo, iba yung anxiety, iba yung bipolar, iba din yung mga special children, yung mga intellectual disabilities, iba rin yung mga schizophrenia. So, maraming klase. Oo, kaya siguro ang pwede naming i-request din sa mga viewers natin ngayon, kung meron kayong particular na gusto nyong i-topic about mental health, kunyari anxiety gusto nyo, kaya yung bipolar gusto nyo, ADHD, o ADHD, ganyan, yung mga children with special needs, no? Please let us know. Ayan. Syempre gusto nating pasalamatan si Dr. Kay for giving us her precious time, no? Ang hirap, kung kami nga mag-ina, hindi kami masyadong nagkikita, pero maraming salamat, Doc Kay, sa opportunity na maging guest ka namin. At alam ko magkakaroon ng another part 2, no? Kung depende sa inyo mga viewers namin, kung gusto nyo pa bang maging guest natin si Dr. Kay, nasa sa inyo yon. At allow us na malaman kung ano yung gusto nyo pang matutunan, no? Mabigyan tayo ng konting information na ma-educate na tayo. Kaya ayan, no, sana gusto namin makarinig mula sa inyo ng mga takeaway nila dito, no? At pwede ba sila magtanong tapos i-forward ko sa inyo? O yan. Kung meron daw kayong mga tanong, no, i-PM nyo lang po sa Sharing Hope Today with Rose and Dulce FB page namin or comment para nang sa ganon ay mai-forward din namin sa kanya. At sa susunod, sa part 2 ng kanyang episode dito sa ating programa ay pwede niyang pasadahan at sagutin. Thank you, anak, for your time. Marami pong salamat. Baka merong last word ka sa kanila. Siguro, salamat din sa Sharing Hope Today for this opportunity to share my passion, my field sa mga ka-journey. And siguro sa lahat ng mga nanonood at manonood pa ng episode na to, sana i-share nyo din itong episode sa mga kakilala nyo, kamag-anak, kapamilya, kaibigan. Siguro para siyang, alam niyo, bawat share nyo ay isang parang salbabidang tinatapon nyo sa dagat na hindi nyo alam kung may nalulunod na kayang humawa or ano. Kaya sana share nyo na lang din siya sa iba
para yun yung part natin or part ninyo sa pagsaspread ng awareness about mental health. And isa sa mga may tutulong din natin ay yung patuloy na pagpe-pray sa mga mga kakilala natin na may mga pinagdadaanan. Hindi man natin sila ma-offera ng professional help or ng advice, pero kahit sino sa atin, pwede natin ma-offer yung prayer natin sa kanila, no? Kasi hindi ko rin masabi na yung time nyo kaya nyo i-offer, no? Pero naniniwala ako sa power kasi ng prayer, no? Marami akong mga pasyenteng gumagaling, tapos laging tinatanong ng mga kasama ko kung bakit sila gumaling or naging okay. Minsan joke ko lang na sinasabi ko, pinag-pray ko lang talaga sila. Tsaka yun lang talaga yung kaya kong gawin kung minsan, kapag kahit kami, kahit anong aral mo man dyan, iba pa rin yung power ni Lord kapag siya yung kumilos dun sa mga taong may mga ganitong kondisyon. Kaya yun. Ayan. Kaya sa ating lahat ng mga ka-journey, sana po naging malaking naging blessing itong episode namin na ito, no? And I'm really looking forward na magkaroon to ng part 2, no? Para nang sa ganun ay patuloy pa rin tayong maging tagadala ng pag-asa sa mga tao na nangangailangan nito. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan ang LSS. Like, share, and subscribe sa aming YouTube channel at aming Facebook page na Sharing Hope Today with Rose and Dulce. Gusto namin pasalamatan ang aming major sponsor ng MX3, lalo na kay Ma'am Gina Espejo. Nais po namin ipakiusap sa inyo na tangkilikin po natin ang mga produkto ng MX3 dahil ang lahat po ng proceeds dito ay napupunta sa isang foundation kung saan tumutulong sa mga missionaries to spread the gospel ng ating Panginoon, no? Kaya Dr. Kay, ito po ay para sa inyo lahat. Thank you po. Ayan. Kaya marami pong salamat. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado, 1:00 ng hapon para sa panibagong episode ng Sharing Hope Today with Rose and Dulce. At gusto po namin kayong anyayahan dahil sa darating na buwan ay magsa-celebrate po kami ng aming unang anibersaryo. Ayan, sana makasama na po natin ang ating kapatid, no? See you next week. At muli, marami pong salamat and God bless. Bye!